may tumawag sa may headquarters natin and then pinapa-verify nga na meron daw fire alarm or 1070. Kung if ever na meron may injuries doon, kami po yung sasalupudan. Kanina hindi ka mausap yan? Hindi po, ngayon lang umuusap eh, 11 o'clock. Saan nagagaling yung usap? Po ma'am, kaya po ako tumawag kasi po, nakita ko pong yung mapler namin umuusok po. So nag-alala naman po ako na saan po galing yung usok na yun. Yung fire natin, nag-decide naman na buksan na yung establishment bago lumala. Kung ano man yung umusok na yun, kahit na usok lang yan ng sigarilyo, pero pwedeng lumaki kasi yun eh. Bali, kumuha tayo ng power saw para kasi medyo tago yung lock niya eh. So yun yung ginamit natin pagbukas. Kasi pag binasag mo, mas marami pang pwedeng may masugatan. Napaka-importante sa isang team ng rescue team na kompleto ang tools, ng extrication tools and mga trauma and medical equipments. Dahil mahirap din kasi mag-function ng isang rescuer na hindi kompleto naman ang mga gamit. And then meron sila nakita na bintana and they try to unlock it. Ano kayo mga kasama mo? Na inuwanan yung uling na hindi talaga totally na patay. So mainit pa or may baga pa. Kaya yun. Mga katabing uling pa. Kaya dumami ulit yung baga. Masusunog talaga yan. Kung ganung sarado yung exhaust. Pag sakali, kung matuloy yan, madadamay yung mga pati nasa taas. Mga succeeding floors. Pinatay na namin lahat ng baga sa loob. Tapos inalis na namin dun sa may grillery. So ito, pagagawin namin ng initial report sa investigator namin. So paalalahanan din namin yung may-ari na dapat siguraduhin na pag iniwanan yung pwesto, dapat safe siya. Bukod sa sunog, madalas ding rumesponde ang San Juan Rescue Team sa mga aksidente sa kalye. Isang kotse sumalpok sa poste. Makaligtas kaya ang driver na naipit sa loob. Bali, yung traffic police ang tumawag sa atin. And then, sabi nila meron daw self-accident. Palabas sana kami. Biglang may nakita kami na bumangga yung potsito. Naabot na lang namin na tumalon siya, gumulong siya. Kinabahan kami, akala ng bumba eh. Ano nangyari? Paano lumipad yung goma? Oo. Yun eh. Kasi tingnan mo. Paano lumipad yan? Napunta ron? Napunta doon. Balik dito, ang alis dun sa driver, yung iwasan ng taong tumawid. Kaya pag-iwas niya, yun, alis ng control niya sa driving, tumama siya rin sa isang poste. Ang ilaw. Tapos, pag tama rin yung impact, yan, umikot siya, tumama siya rito sa bahay. Pagdating natin sa senaryo, yung pasyente naman nakatayo naman. Nung inassess natin yung patient, bali, okay naman yung niya. Yung system niya, bali, hindi naman siya nahihirapan huminga. Medyo mataas lang yung BP niya. Hindi, yun medyo kurbada, hindi ko napansin eh. Kaya... Conscious naman daw siya all the way, so alam niya naman yung nangyari. Pero siya, ayun, medyo may nakainom lang siya. Pero wala naman siyang abrasions, wala naman lacerations, so okay naman yung pasyente. Nagkaroon ka na. Oo. Diretso ka, di ba? Hindi, may napansin akong tao dito, kaya parang Umiwas ka, kumabit kang gano'n, tapos sumalpok ka dito eh. Tapos dumiretso kang gano'n, gumasgas ka pa eh, kaya biglang lumabas yung Parang nakainom. Pero ayaw niya umamin. Ano naman karamihan ng driver, kahit na hindi umaamin. Buti, bumukas yung airbag niya, yun ang malaking tulong. Dahil ilan ang airbag sa loob niya. Lahat naman bumuka, kaya
Sa laki ng damage yan, siguro kung walang airbag, malamang may kinalagyan siya. The cars that we have here now in the Philippines did not have this before. Only the new ones that came out maybe 5 or 6 years ago are equipped with airbag. You now have it in the middle of the steering wheel. Merong sensor yan eh. When the sensor hits the barrier or whatever, or another vehicle maybe from the rear, no? Automatically, almost instantly, magbubukas yung airbag. It's bigger than your face, no? That prevents you from hitting yourself in the steering wheel. The latest is also an airbag on the side for side impact. Nag-offer naman kami sa amin ng ambulance services namin to bring him to sa hospital, and he refuses to come with us. So yun, bali karapatan naman ng pasyente yun. So as long na stable naman yung vitals, status niya, okay naman po yun sa akin. Handa naman siyang i-settle lahat ng na-damage niya. Yung poste na pag-aari ng Barangay Green Hills, yun ang asikasuhin niya. Pati yung nangyari din ang damage sa property, civil naman, yung pag-aari na itong tapat ng bahay, yun ang gagawin niya. Makipag-coordinate siya sa barangay official dito o kaya sa local government ng Green Hills para maayos yung damage na nagawa niya. Bali dito sa San Juan, 7 out of 10, karamihan talaga rito is vehicular accident. Dahil sa marami tayong major national road dito, karamihan kasi yung mga nakainom or reckless sila masyado magmaneho eh. Or nagmamadali talaga, hinahabol nila yung mga oras. Unfortunately, hindi naman lahat ng sasakyan natin ay may airbag, or safety feature na tinatawag. And then make sure na kung wala naman sa inyong airbags, na lang sila, seatbelts. Doon naman sa mga driver na kung mapapansin nila na palapit na sila sa isang aksidente, make sure lang nila na mag-cover nila yung upper extremities nila, yung kanilang chest and head. Bale kung passenger ka and then nasa likod ka, na makikita nila na approaching na yung aksidente, ang pinakamaganda na lang siguro pag babangga ka is i-cover mo na lang yung katawan mo doon sa may upuan sa harapan mo. So yun na lang magiging pinaka-protection mo. And then sa mga victims naman natin na nasangkot sa isang vehicular accident, kung sa tingin naman nila na nagagalaw nila yung mga katawan nila and wala naman silang mga vital injuries, no? Sila na rin mismo magkusa na lobas ng sasakyan. To prevent lang, may possible kasi na maglihab.